Sa may election 2025, sir, kayo na po ang susuportahan yung team? Team Duterte, Team Marcos po? Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Team Duterte, mayroong pagbabago. Opo. Itong Team Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, maski mali, tinatama. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Comment ko, lahat ng mga Pinoy kailangan matalino, huwag magbobo. Kaya kung bobo, ibuto nila si Marcos. Pero kung matalino sila, ibuto nila si Duterte, may pagbabago. Sir, paboro ba kayo na tanggalin sa pwesto, impeach ang ating Vice President? Hindi. Inday Sara? Bakit po, Walang kasalanan si Duterte, si Juan. Inday Sara. Bakit? Opo. Lahat ng mga kasalanan binintang nila, fabricated, gawa ni Lisa, gawa ni Romualdez, Tambaloslos, gawa ni Marcos. Si Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, sunod-sunuran. Kanino siya sumunod? Kay Lisa, kay Tambaloslos, Sir, Martin sa magtatatlong taon na po si Marcos Jr. Sir, anong grado mabibigay mo sa kanya? 1 to 10, sir, 10 yung pinakamataas. Dito ko sa 5. Alam mo bakit? Okay sana siya. Pero wala siyang prinsipyo, wala siyang leadership. Nadidiktahan. Mali. Anong parang tuta? Kung saan ka hinihila, sunod-sunuran ka lang? Mali. Yun ba ang mamamahala ng bansa? Mali talaga. Sir, may nakakatanggap po ba tayo ng mga ayuda galing sa gobyerno katulad ng AKAP, TUPAD, AIX? Yan ay mabuti. Opo. Pero alam mo bakit ang disadvantage yan? Pira ng bayan, pinamimigay nila. Dinawasan yung gold nga, binibinta. Binenta. Ang tanong, saan napunta? Ayan, tama, sir. 100% saan napunta? Hindi lang nila sinasabi kung saan napunta yung mga papel ng impeachment. Doon yun, bayad sila. Number 1, yung Quadcom, bayad yan. Kung saan napunta, kung yung maingay, kaparte sa Senado, bayad yun sila. Lalo na yung NBI. Siguro, hindi lang nila kuan yung Supreme Court, kaya kabado sila ngayon. Oo, kasi pinapatawag sila. Oo. Sir, ang masasabi nyo doon sa may napirma na blanco, doon sa BICAM? Ayun. Pangkurap talaga yon. Kasi saan napunta? Doon sa gusto lang nakawin ng pera. Yun man ang mali doon eh. Ano po yung masasabi nyo na inano po ni Attorney Vic Rodriguez po na 65% ng ating budget for the year 2025 ubus na po, nagamit na. Naipamahagi wala na po. Pamahagi na nga. Yung sinabi ko kanina, bayad na nga yun. Kaya nagsipipirpirahan yun eh. Kaya nagawa yung impeachment na yun eh. Ito, ang totohanan. Ang impeachment kasi, kasalanan ni Sara. Di ba sinabi na ni Sara, yung sinabi nila, how come nga nawaldas yung pera within 11 days? Totoo yun kasi ginipit nila. 21 na ng December nila binigay. Opo. Para ma-liquidate ng attorney niya, ginawa ng paraan para hindi masakay for the following year. Kasi makarga ng following year kung paabutin pa nila ng sunod na taon, di ba? Tama, sir. So, liquidate agad. Pero nung pagbigay nung pera, naka-envelope, may kaakibat na nga filing sa case. Di ba? Tama yon. Sinabi ni Sara yun eh. Tama, sir. So, ibig sabihin, hindi talaga kasalanan ni Sara. Natural, i-liquidate niya. Kaya kaagad niya, bayaran niya yung may 2 general yun kasi pangbayad sa kuan yun eh, mga iskot niya. Sir, anong panawagan nyo po doon sa ginagawang hearing ng mga Quadcom na yan, sir? Jesus. Ito masabi ko dyan. Itong si Romualdez, itong si Lisa Aranita Marcos, itong si Marcos, mali. Alam mo bakit? Lahat ng mga tao na yun, mga leftist yun eh. Ipapayag ba ang taong bayan nga mismo yung mga leftist nga kinukulong noong unang administration, pinaghuhuli yun. Ngayon, binigyan ng katungkulan sa government. Sila ngayon naglilitis. Di ba mali? Mali, sir. How come yung mga NPA magiging judge? Loko-loko. Sir, kumusta naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Ramdam ba natin?
Mataas ba? Mababa? Mataas talaga. Yung sinasabing 20, wala mang nangyari. Sana yung 20 natin hanapin? Wala, kumikita. I-video mo nga yan. Oh. Ayan, oh. Saan yung 20 dyan? 60, 55, 48, Wala 50. talaga. Tapos sir, yung budget ng PhilHealth, di ba? Siniro subsidy tayo. Inubos nila. Opo. Alam mo na kung saan nagpunta yun. Kung saan na-process yung impeachment trial na yun. Kaya nagkatsat-tsat na yung mga Akala kwarto. siguro tayo ng mga nasa government ngayon akala nila tayo hindi bukas ang ating kaisipan na alam naman nila na nanloloko sila. 'Di ba sir no? Naloko talaga. Sir, anong masasabi nyo kay Rapi Tulfo sa Senado? Medyo 50-50 ako doon. 50-50 Pero doon. dapat nga saan siya na linya, yun, maling-mali. Kasi, Marami po sa mga kababayan natin Pilipino nagtatanong napakatahimik niya ngayon. Di ba? Ng mga alam mo tulpo sa pinanood ko sa YouTube, Apo. nakakahiya sila, sinusuka sila. Kasi, bakit ko nasabi yun? Nangangampanya sila pero yung mga tao ang sinisigaw, Duterte, di ba nakakahiya sa kanila? Sir, ngayon po ay tumatakbo po ito si Erwin Tulfo pagka senador. Iboboto niyo po ba ito si Erwin Tulfo, sir? Hindi. Alam mo bakit? Hindi dapat ibuto yung ka-line up ni Marcos. Pagbutuhan kasi sa Senate, ma-impeach ka agad si Sara. Tama po yun. Hindi na pagkatakbo ng presidente. Which will you prepare? Yung lulukuhin yung mga tao o mayroong pagbabago? Yun ang importante doon. Yung may pagbabago. Sa Dapat alam ng tao sa tingin niyo, sir, mas malala yung korupsyon ngayon kaysa sa panahon ni Duterte? na malala talaga. Harap-harapan yung nakawan. Kaya nga, kumilos na yung Crime Watch, di ba? Citizen Crime Watch. Citizen Crime Tupaccio. Watch. Tupaccio. Kumilos na ngayon sila ni Attorney Vic para pasakaan ng kaso sa sa kay Tupaccio sa yon sa Digang Bayan. Oo. Dito naman si Rodriguez doon sa Supreme Supreme Court. Court. Dapat lang. Sir, anong ngayon pong darating na 2025 election, anong panawagan mo sa mga kababayan nating Pilipino? Dapat talaga, ulitin ko yung sinasabi ko, maging matalino. Kay kung sabi ni ka doon, Bobo. hindi kami bobo. Kung magpakabobo kayo, ibuto ninyo line up ni Marcos. Pagka maliging loko, maraming korupsyon, loko ng Pilipinas. Mismo yung mga NPA nagiging judge sa Quadcom. Sir, isa na lang, ano po ang panawagan mo kay Bongbong Marcos na presidente natin ngayon? Ang masabi ko lang kay Bongbong, lalaban siya ng patas. Yung patas. Kasi, di naman nga na nila sa Sara noong una, kung tutusin lang, parang nadala lang yung pangalan niya dahil sa malakas si Sara, pinagbigyan sila. Pero actually, nandiyan na yan. Ang masabi ko lang sa mga taong bayan, nga at least wise, hindi magiging bobo. Kasi kung iboto si ka-line up ni Marcos ng mga Senate, magiging bobo yung Kapinoyan. At least, matalino sila na hindi magiging bobo. Yun ang panawagan ko. Salamat po, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Saan ba kayo talaga? Sa Sa YouTube. YouTube kami.